Noong 1555, isang aklat na naglalaman ng halos 1,000 nakakakilabot na mga prediksyon tungkol sa mga posibleng mangyayari sa hinaharap ang inilimbag ng isang astrologong Pranses na si Michel de Nostredame o mas kilala bilang Nostradamus. Ang nasabing aklat na may pamagat na Les Prophéties o The Prophecies ay nananatiling kilala hanggang sa kasalukuyan kahit pa makalipas ang halos 500 taon mula nang ito ay mailathala. Ito ay dahil 70% umano ng mga prediksyon ni Nostradamus ay nagkatotoo, tulad ng paghula niya sa pag-assassinate sa kilalang presidente ng Amerika na si John F. Kennedy at ang nangyaring 9/11 terror attack sa World Trade Center sa New York noong 2001. Bukod dito, nahulaan din umano ni Nostradamus ang tamang petsa ng pagsiklab ng coronavirus pandemic. Dahil nga tila nagkakatotoo ang kanyang mga prediksyon, maraming tao ang naniniwala sa kakayahan ni Nostradamus na mahulaan ang mga mangyayari sa hinaharap o future. Dahilan kung bakit marami ang gustong malaman ang mga prediksyon niya, lalo na tuwing bago o tuwing sasapit ang bagong taon. Katulad na lamang nga kung ano ang mga prediksyon niya para sa taong 2023. Sa video na ito, ating alamin at siyasatin kung nagkatotoo ba ang mga prediksyon ni Nostradamus para sa taong 2023 o wala ni isa sa kanila ang nagkatotoo. Number 1. Pagsiklab ng giyera. Isa sa mga prediksyon ni Nostradamus na magaganap ngayong taon ay ang The Great War na magtatagal umano ng 7 buwan at magreresulta ng pagkawala ng maraming buhay. Kahit na hindi espesipikong sinabi ni Nostradamus kung saan magsisimula ang giyera o gulo, posibleng ang tinutukoy ni Nostradamus ay ang pagsiklab ng giyera sa pagitan ng grupong Hamas at Israeli sa Gaza na sumiklab noon lamang October 7. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang gulo sa Gaza kung saan umabot na sa libo-libo ang buhay na nawala. Number 2. Paglala ng climate change at global warming. Sinabi rin ni Nostradamus na magpapatuloy ang paglala ng climate change kung saan mas tataas pa ang temperatura at level ng tubig sa karagatan. Ang hulang ito ay tila nagkatotoo matapos itala ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang tag-init o summer ngayong 2023 bilang pinakamainit na tag-init mula nang simulan ang pandaigdigang pagtatala sa global warming noong 1880. Ang lalong pagtaas ng temperatura ay nagpalala umano sa mabagsik na sunog o wildfire sa mga lugar gaya ng Canada at Hawaii. Ayon din sa ulat ng NASA, ang sobrang init ng panahon ay nagiging sanhiri ng matinding init sa South America, Japan, Europe at Estados Unidos at nag-aambag din ito sa malupit na pag-ulan sa mga bansa sa Europe tulad ng Italy at Greece. Bukod dito, dahil sa mainit na temperatura, tumaas din ang level ng tubig sa karagatan dahil sa pagkatunaw ng yelo sa Antarctica. Number 3. Pagtapak ng kauna-unahang tao sa planetang Mars. Sa kanyang propesiya para sa taong 2023, nabanggit ni Nostradamus ang light on Mars falling na nangangahulugan umanong pagsisikap ng sangkatauhan na matirhan ang planetang Mars. Bagamat hindi pa nangyayari ang paglapag ng tao sa Red Planet, maaaring totoo ang prediksyon ni Nostradamus sa aspektong nagpapatuloy tayo sa plano na magpadala ng mga tao sa Mars sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng taunang Humans to Mars Summit. Noong nakaraang May 16 hanggang May 18, 2023, nagtipon ang space community sa Washington, D.C. upang talakayin ang planong pagpapadala ng mga tao sa Mars sa 2030. Bukod dito, ang tech billionaire na si Elon Musk na nasa likod ng kumpanyang SpaceX ay nagpaplano rin na magpadala ng mga tao sa Mars sa darating na 2026. Number 4. Pagkakaroon ng bagong Pope.
Kasama rin sa mga prediksyon ni Nostradamus para sa taong 2023 ay ang pagkakaroon ng bagong Santo Papa ng Simbahang Katoliko. At ito'y may kasama pang hula na magdudulot raw ang bagong halal na Santo Papa ng kaguluhan sa Simbahang Katoliko. Gayunpaman, hindi nangyari ang hulang ito dahil wala pang bagong Santo Papa na nahalal at si Jorge Mario Bergoglio o mas kilala bilang Pope Francis pa rin ang nakaupong Santo Papa. Gayunpaman, naiulat ngayong taon na si Pope Francis ay nagkaroon ng maraming problema sa kalusugan. Noong Marso lamang, inanunsyo ng Vatican na mananatili si Pope Francis sa ospital ng ilang araw dahil sa respiratory infection. At nitong buwan lamang, iniulat ng Vatican na mayroong mild flu si Pope Francis at nagkaroon ng mga problema sa paghinga dahil sa pamamaga ng kanyang baga. Dahil sa mga komplikasyon sa kalusugan na nararamdaman ni Pope Francis, malaki ang posibilidad na bumaba siya sa kanyang pwesto at may bagong Pope na iahalal ang Simbahang Katoliko. Number 5. At panghuli at isa na yata sa nakakakilabot na prediksyon ni Nostradamus ay ang pag-usbong ng cannibalism o pagkain ng tao ng laman ng tao. Ayon kay Nostradamus, "So high will be bushel of wheat rice, that man will be eating his fellow man." Para sa marami, nangangahulugan umano ito na habang tumataas ang inflation o mga bilihin at may kakulangan sa supply ng pagkain at maging pag-usbong ng maraming gyera, darating ang araw na walang ibang pagpipilian ang tao kundi kainin ang kanyang kauri. Gayunpaman, bagamat umiiral na ang cannibalism noong sinaunang panahon, batay sa mga eksperto, pambihira na lamang ang pangyayaring ito ngayon. Ngunit nangyayari pa rin, lalo na sa mga lugar na walang akses sa pagkain. Sa kabila ng ilang bahid ng katotohanan, mahalaga pa rin tandaan na ang mga prediksyon ni Nostradamus para sa 2023 ay nananatiling mga hula lamang. Ang kanyang mga prediksyon ay hindi pa rin eksaktong naglalarawan ng mga nangyari ngayong taon o mga mangyayari pa sa hinaharap. Dahil sa huli, tao pa rin ang may kapangyarihan na isulat ang kanyang kapalaran at maging ang kasaysayan. At ayon nga sa inyo mga katoto, sino si Nostradamus para manghula dahil Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. Maraming salamat sa inyong pagtutok at abangan ang aming mga susunod na video na tumatalakay sa mga paksa na may kakayahang pumukaw sa interes ng tao. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, i-like lang ang aming Facebook page at mag-subscribe sa aming bagong YouTube channel.